Kabanata 1161. Pangatlong gulong. Parehong nagpunta sina Nicole at Clayton sa isang restaurant. Tulad ng pag-upo nila, dumating ang waiter. Miss Stanton, si Ginoong Stanton ay nasa kanyang pribadong silid at inanyayahan kayong dalawa na kumain ng magkasama. Natigilan si Nicole at kumurap. Aling Mr. Stanton? Sa buong mesa, si Clayton ay nanigas din ng bahagya. May isang bihirang hitsura ng nerbiyos sa kanyang mukha. Mr. Grant Stanton. Tahimik na sumulyap si Nicole kay Clayton. Anong pagkakataon? Ang pribadong silid ni Grant ay nasa pinakamahusay na pagtingin dito. Maaaring makita ng isang tao ang sitwasyon sa labas ng isang sulyap, ngunit ang mga tao sa labas ay hindi maaaring sumilip sa loob. Nang magkasama sina Nicole at Clayton, hiniling agad ni Grant na mag-imbita sa kanila. Si Ida, na nasa tabi ni Grant, ay tumawa ng walang magawa. Bakit ganito? Si Nicole ay nakikipag-ugnay lamang sa kanyang kaibigan. Ang mukha ni Grant ay nakalaan, at ang kanyang tono ay malamig na malamig. Dahil nakita natin sila, masarap kumain ng magkasama. Hindi pa tayong nagsimulang kumain. Malinaw kang nagseselos na may nagnanakaw sa iyong kapatid na babae, di ba? Sa wakas nagsimula siya ng isang bagong relasyon, kaya huwag mo siyang takutin. Ida casually na pinaalalahanan si Grant. Ang mga kilay ni Grant ay umiikot habang siya ay umungol ng malamig. Nangangahulugan lamang ito na hindi siya maaasahan, kaya mas mabuti kung iiwas siya. Hindi nagsalita si Ida. Lihim na nakaramdam si Ida ng nerbiyos para kina Nicole at Clayton. Ang susunod na segundo, may kumatok sa pintuan. Bago sila masagot, itinulak na ni Nicole ang bukas na pinto at lumakad. Big Brother, ikaw at Ida ay nagkakaroon ng date at nais na lumapit kami upang maging iyong ikatlong gulong. Sinundan ni Clayton si Nicole sa loob. Ngumiti siya at binati sila tulad ng isang ginoo. Shackled si Ida. Lil-en, hindi kita nakita ng matagal at sinabi sa iyong kapatid na talagang namimiss kita. Nangyari lang na makita ka ni Grant, at hindi ko inaasahan na tatawagan kanya ng diretsyo. Humihingi ako ng paumanhin para sa pag-abala sa iyong pagkain. Ngumiti si Nicole kay Ida. Okay lang yan, Ida. Magpapakita ako tuwing nais mong makita ako. Si Grant ay sumingit ng basta-basta sa gilid at igulong ang kanyang mga mata nang walang pagsasalita. Ang dalawang babaeng ito ay sobrang pekeng. Hindi maiwasang matulungan siya ni Ida at Nicole. Nagsalita si Clayton mula sa gilid upang masira ang awkwardness. Paumanhin sa pag-abala sa iyo. Mangyaring, umupo. Ngumiti si Ida at binati si Clayton. Si Nicole ay nakaupo sa tapat ni Ida, at si Clayton ay nakaupo sa tapat ni Grant. Ilang sandali, ang kapaligiran ay talagang awkward. Sa kabutihang palad, si Grant ay hindi tumahimik ng masyadong mahaba. Mr. Sloan, bumalik ka lang ba mula sa ibang bansa? Tumanggo si Clayton. Bumaba lang ako sa eroplano hindi pa nagtagal. Ang dalawang lalaki na oras ay hindi nag-clash. Bagaman malamig ang pagkatao ni Grant, pinangalagaan niya ang pagpapanatili ng mga pangunahing kaugalian at pagiging disente. Ang banayad at malambot na kalikasan ni Clayton ay maaaring palaging manalo ng mga tao sa kanyang talino sa paglikha. Ngayon lang, pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa iyong pag-unlad pagkatapos bumalik sa media niya. Pagkatapos ng lahat, namuhunan ka sa proyektong ito, at ito ang iyong unang pakikipagtulungan sa Stanton Corporation. Gayunpaman, ang mga resulta ng proyekto ay ibabahagi. Sa ngayon, maraming tao ang tumitingin sa malaking piraso ng karne, at tiyak na ilalabas nila ang iyong background. Ginoong Sloan, pinakamahusay na kung maaari kang maging handa. Ipinapaalala ni Grant kay Clayton sa isang magaan na tinig. Tumahimik si Clayton. Ipinapaalala na ni Nicole ito. Ang proyekto ay nakamit ng media niya, kaya syempre, hindi na kailangang bumalik sa Liberty. Hindi nagtagal ay ilipat ko rin ang focus ng aking negosyo pabalik dito. Naririnig iyon, bahagyang nagulat si Grant at itinaas ang kanyang kilay. Mr. Sloan, hindi mo pinaplano na bumalik sa Liberty. Madaling ngumiti si Clayton. Oo, iyon ang plano kong gawin sa ngayon. Bakit? Magaling ka sa Liberty, at maraming mga pagkakataon sa Wall Street kaysa sa media niya. Kung lumipat ka rito, baka mawala ka sa lahat ng mayroon ka kung hindi ka maaaring umangkop ng mabilis. Kabanata 1162.
The easygoing brother-in-law. Tumingin si Grant kay Clayton. Nakita ni Ida na ang mga sulok ng mga labi ni Nicole ay umiikot. Parehong mga kababaihan ay maaaring marinig na may isang bagay na mali kay Grant, ngunit walang nang-ahas na sabihin kahit ano. Nakilala ni Clayton ang tingin ni Grant at hindi bababa sa beat. Maaaring may mga paghihirap, ngunit ang lahat ay maaaring malutas. Ang taong gusto ko ay narito, at walang mas mahalaga kaysa sa kanya. Ang pagiging tapat ni Clayton ay gumawa ng ngiti ni Grant. Si Ida ay mahina din na nagyelo at hindi sinasadya na tumingin kay Nicole. Si Nicole ay kasing direkta tulad ng dati at ibinaba lamang ang kanyang ulo upang kumain ng tahimik. Walang sino man ang maaaring pumili ng kasalanan sa dahilan ni Clayton. Tila natanto din ni Grant ang maselan na ugnayan sa pagitan nila at hindi patuloy na sinuri ang ugat ng bagay na ito. Malabo lang siyang sumulyap kay Nicole at inalis ang kanyang tingin. Ngumiti si Grant, kumain tayo. Lihim na nagbuntong hininga si Nicole. Ang pagkain ay mukhang madali at nakaka-relax, ngunit sina Grant at Clayton ay nakikipag-usap pabalik-balik, at hindi sila maaaring lumayo sa mga usapin sa negosyo, kaya't medyo mapurol. Sa kabutihang palad, malapit na itong matapos. Natapos ni Nicole ang kanyang pagkain at pumunta sa bathroom upang ayusin ang kanyang pampaganda. Sumama rin si Ida. Lil-en, ang iyong kapatid ay tunay na nag-aalala tungkol sa iyo. Huwag kang magalit sa kanya. Tumawa si Nicole. Siyempre, hindi ako. Sa pag-uugali ni Grant, walang makakaprovoke sa kanya. Kahit na ang aking ama ay natatakot sa kanya. Sinabi ni Ida. Si Ginoong Son ay palaging tila walang kamali-mali na walang makakapili ng kasalanan, ngunit dapat mo pa ring gumastos ng mas maraming oras nang magkasama at obserbahan siya. Huwag maging mapusok, baka magsisisi ka sa ibang pagkakataon. Alam ko na ginagawa mo ang lahat para sa aking sariling kabutihan, ngunit sa palagay ko ay mapagkakatiwalaan si Clayton. Maaari kang bumalik sa media niya para sa aking kapatid, kaya niya, at pinagkakatiwalaan ko ang aking mga instincts. Tumingin si Nicole kay Ida at ngumiti. Tumanggo si Ida. Mula sa mga salitang iyon, naintindihan na niya ang pagpapasya at posisyon ni Nicole. Si Ida ay mayroon ding magandang pakiramdam tungkol kay Clayton, ngunit ang kanyang damdamin ay walang silbi. Sa huli, ito ay si Grant na hindi mahalaga nito. Si Nicole ay nasaktan minsan, kaya lahat ng nasa pamilyang Stanton ay napaka-proteksyon sa kanya. Natatakot ang lahat. Nang bumalik sila, umalis muna sina Grant at Ida. Naghihintay pa rin si Clayton kay Nicole sa pribadong silid. Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at tiningnan ang oras. Nerbiyos. Itinaas ni Clayton ang kilay niya. Ayos lang. Ang aking big kapatid ay medyo madaling tao. Kung nakikipag-ugnay ka sa kanya ng higit pa, mas makilala mo siya. Hindi siya seryoso. Ang mga sulok ng labi ni Clayton ay kumalat. Easy going. Ang katawan ni Clayton ay panahunan habang kumakain siya ng pagkain na ito. Kahit na matapos ang napakaraming taon na nasa capital circle na may napakaraming mga bigwigs na tinatrato siya ng magalang, hindi maaaring ilagay sa mga hangin si Clayton kapag nahaharap kay Grant. Pagkatapos ng lahat, si Grant ay ang kanyang bayaw sa hinaharap. Hindi ipinakita ni Clayton ang kanyang nerbiyos at may malabong ngiti. Tama. Nararamdaman ko ang parehong paraan. Masayang masaya si Nicole at kinuha ang kanyang bag upang umalis kasama si Clayton. Bigla, tumawag si Dominic. Sinagot niya ito at nagbuntong hininga. Pupunta ako sa Falcon Entertainment. Kung pagod ka, bumalik at magpahinga. Babalik ako sa apartment sa gabi. Bagaman ayaw ni Clayton na makibahagi sa kanya sa lalong madaling panahon, kailangan niyang aminin na pagkatapos ng mahabang paglipad, ang kanyang katawan ay talagang medyo pagod. Matapos mag-isip tungkol dito, tumanggo siya. Okay. Ipadala kita at pabalik para sa pag-uwi. Sinabi ni Nicole, hindi, okay lang. Kunin ko ang driver ko. Napangiti nang walang magawa si Clayton. Baby, hindi mo ba ako mabigyan ng pagkakataon na gumanap? Tumahimik at nagbulong si Nicole, fine. Bilang isang resulta, si Clayton ay naging driver, at ang tunay na driver ay nakaupo sa backseat na may trepidation habang nakaupo si Nicole sa upuan ng pasahero. Kabanata 1163. Undress. Iginiit ni Clayton na maging driver ni Nicole, kaya ang tunay na driver ay maaaring umupo lamang sa likuran. Ang eksenang ito ay sobrang kakaiba.
Hindi maintindihan ng driver kung bakit kinailangan ni Clayton na nakawin ang kanyang trabaho. Siya ay isang driver, ngunit nakaupo siya sa upuan kung saan maaaring umupo ang boss. Ito ay talagang tulad ng pag-upo sa mga pin at karayom. Hindi sinasadyang sinulyapan ni Nicole si Clayton. Si Clayton ay maaaring walang magawa ang driver. Kung alam niya na ang driver ay mananatili, hindi niya igiit na magmaneho dahil hindi na niya mahawakan ang kanyang kamay ngayon. Pagdating nila sa pasukan ng Falcon Entertainment, pinarada ni Clayton ang kotse, at bumaba si Nicole. Nagpaalam ang dalawa sa bawat isa. Tumalikod si Nicole at naglakad papunta sa lobby. Si Dominic ay mayroon ng isang tao na nakatagpo sa kanya sa pintuan. Nang pumasok si Nicole, dumiretso siya sa itaas. Pinapanood siya na pumasok, ngumiti si Dominic at binaba ang telepono. Oras na, makikita natin ang pinakabagong mga resulta ni Harvey. Tayo na. Pinangunahan siya ni Dominic. Hindi naintindihan ni Nicole. Mga resulta. Hindi mapigilan ni Dominic na ngumiti. 2 araw na ang nakalilipas, ang editor-in-chief ng Viola Magazine ay dumating sa akin at hiniling na shoot ni Harvey ang takip para sa kanyang magazine. Sigurado ako na alam mo na ang kanilang magazine ay nagtatakda lamang ng mga global fashion trend. Nabigla si Nicole. Talaga. Kahit na hindi ako makapaniwala. Nagtatayo ako ng Harvey bilang isang powerhouse, ngunit alam na ang mga taong ito ay darating sa kanya na iniisip na siya ay isang idolo. Dahil ito ay isang magandang pagkakataon, hindi ko ito tinanggihan. Nasa shooting studio sila ngayon. Tayo na at magkaroon ng hitsura. Siyempre, ayaw ni Nicole na makaligtaan ito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nakita kung paano ginawa ang isang cover shot. Agad na napukaw ang kanyang pagkamausisa. Agad siyang tumango at sinundan si Dominic. Sa studio. Ang kawani ay abala sa pagtatrabaho, ngunit ang kapaligiran ay medyo tahimik. Kahit na ang tunog ng pakikipag-usap ay sadyang pinigilan. Ang mga pag-click ng camera ay agad na tumunog. Huwag kang gumalaw ng mahigpit. Hindi ka maaaring maging mas nababaluktot. Harvey, hindi mo ba alam kung paano kumuha ng litrato? Hilahin ang pantalon ng kaunti pa. Nasabi ko na lamang natanggalin ang pantalon. Bakit ang isang malaking tao na tulad mo ay nag-aalangan ng labis? Narinig ito ni Nicole at lumakad. Hindi niya maiwasang sumimangot ng bahagya. Kahit na ang mukha ni Dominic ay nagbago. Bukas si Dominic sa mga bagay na ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na makita ni Nicole ang gayong shoot. Kung alam ni Kay na kinuha ko ang kanyang kapatid na babae upang makita ang mga hindi magandang bagay sa bilog, papatayin niya ako mamaya. Kung nais ni Dominic na makahanap ng isang dahilan upang maalis si Nicole, nagsimulang muling sumigaw ang litratista. Maaari ka bang mag-shoot? Isang malaking tao tulad ng hindi mo maaaring tanggalin ang iyong mga damit. Kung hindi mo nais na mag-shoot, umalis. Nakita ni Dominic na ang mukha ni Nicole ay matangkad, kaya mabilis niyang sinira ang litratista. Sino ang sinasabi mong umalis dito? Ito ang aking teritoryo. Nakita ng lahat na ang malaking boss ay narito, at ang sitwasyon ay umiwas ng ilang sandali. Dumating ang litratista at ngumiti. Mr. Bata, kidding lang ako. Ito ay isang trabaho na nagsasabing, wala nang iba. Nais kong makipagtulungan si Harvey ng kaunti. Tingnan, ang aming editor-in-chief ay naghihintay pa rin dito. Siyempre, maasahin siya sa potensyal ni Harvey. Ang mukha ni Nicole ay bahagyang malamig at mabagsik. Nagsimula ba ang iyong magazine mula sa pagbaril sa mga larawan ng pornografiko? Agad na nagbago ang mukha ng litratista. Ikaw. Nakita niya na ang taong nakatayo sa tabi ni Dominic ay si Nicole at pinigilan ang kanyang mga salitang sumpa. Miss Stanton. Sinulyapan ni Nicole si Harvey, na nakatayo doon sa isang pagkawala, pagkatapos ay nagsalita sa isang mahinahon na tono. Magpahinga ka sandali. Tumango si Harvey, at ang katulong sa gilid ay agad na nagbigay ng mga tuwalya at tubig. Kabanata 1164. Art ng walang limitasyon. Tiningnan ng litratista ang mukha ni Dominic at alam na ang taong hindi niya kayang saktan ang karamihan ay si Nicole. Hindi sa banggitin ang Stanton Corporation sa likod ni Nicole na kinatakutan ng lahat, walang nangahas na manggulo sa ikatlong kapatid ni Nicole na si Kay kasama ang kanyang katayuan sa bilog. Miss Stanton, hindi mo alam kung paano kami nagtatrabaho dito.
Wala kaming ibang ibig sabihin at nais lamang hayaan ang Harvey na mabilis na makapasok sa tamang estado. Tumingin ang litratiste kay Nicole na kinakabahan. Hinawakan ni Nicole ang labi niya at ngumiti ng malamig. Hindi ko maintindihan ang mga detalye ng iyong propesyon ngunit may mga tao na ginagawa. Sigurado ako na alam mo na mas mabuti kung anong uri ng pelikula ang nangangailangan ng isang modelo na tanggalin ang kanilang mga damit. Ang reputasyon ni Harvey ay bumagsak sa ilalim ng bato. Kung ang gayong larawan ay nagpapalipat-lipat sa online, sigurado akong alam mong mas mahusay kaysa sa ginagawa ko kung ano ang magiging mga kahihinatnan. Ang mukha ng litratista ay biglang naging mapatla. Hindi ko sinasadya iyon. Sa pagtingin sa stalemate, dumating ang editor-in-chief ng magazine ng Viola. Ang babae ay matanda, ngunit ang kanyang figure ay curvy, at siya ay bihis ng maayos at sexual. Tumingin siya ng hindi bababa sa 10 taon na mas bata kaysa sa kanyang aktwal na edad. Miss Stanton, ang litratiste na ito ay ang pinakakwalipikado sa bilog. Maraming mga poster ng blockbuster ang nagmula sa kanya. Ang kanyang nakamit sa sining ng pagkuha ng litrato ay umabot sa pinnacle. Maraming mga artista ang nag-scrambling upang i-book ang kanyang oras, kaya dapat tayong maniwala sa kanyang propesyonal na kakayahan. Si Dominic ay nag-cough at ipinakilala siya kay Nicole. Ito ang editor-in-chief ng Viola magazine, Miss Ziegler. Siya ang humiling kay Harvey na kunan ng takip ang kanilang magazine. Habang tinitingnan siya ni Nicole, naatras na si Miss Ziegler ang kanyang selos na titig sa oras. Ayon sa karanasan ni Miss Ziegler sa loob ng maraming taon, ang postura at pag-uugali ni Nicole ay perpekto at natatangi. Kung maaari niyang pirmahan si Nicole, walang duda na si Nicole ay magiging isang puno ng pera. Hindi na kailangang gawin ni Nicole dahil nakatayo lang si Nicole doon ay sapat na maliwanag upang maakit ang pansin ng lahat. Ang bawat babae ay naiinggit sa tulad ng isang Nicole, na may kagandahan, katalinuhan, at perpektong background ng pamilya. Ano ang iba pang mga panghihinayang na mayroon si Nicole? Tiningnan ni Miss Ziegler si Nicole na may isang matikas at kaakit-akit na ngiti. Anong kasiyahan na makilala ka, Miss Stanton? Tumanggo si Nicole at ngumiti ng magalang. Miss Ziegler, salamat sa pagpabor kay Harvey. Ito lang ang sinsabi mo sa kanya kasama ang paraan ng pag-shoot mo. Ginagawa mo ba ito para sa lahat ng mga artista? Lantad na tinanong ni Nicole, na ginawa ni Miss Ziegler at ang litratista na medyo nababagabag. Ang kanilang trato sa A-listers ay tiyak na naiiba sa mga artista na kailangang mag-scramble upang makarating sa kanilang takip, ngunit si Nicole ay tuwid lamang. Natatakot sila na kung sinabi nila na kakaiba si Nicole ay agad na makakasama sa kanila. Tiningnan ni Miss Ziegler si Dominic, na hindi nagbabalak na tulungan sila, kaya ngumiti siya at tumingin kay Nicole. Siyempre, pareho ito. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Kaya, mayroon kang maraming mga hubad na larawan ng mga artista. Si Miss Ziegler at ang mga ekspresyon ng litratista ay nagbago ng malaki. Ang ganitong mga salita ay napakahalaga upang itulak ang kanilang magazine sa bingit ng pagkalipol. Kahit sino ay mag-aalinlangan kung ang litratista ay kukuha ng mga walang kamuhian na mga larawan ng mga artista mula sa lahat ng mga anggulo kapag bumaril. Naturally, ang mga first tier na malalaking pangalan ay wala sa kanilang mercy, ngunit ang mga pangalawa at pangatlong mga artista na gumagalaw sa hakbang sa unang tier ay karaniwang hindi naiwasan mula rito. Kung lumabas ang balita na ito, tiyak na magdulot ito ng isang malaking kaguluhan sa industriya ng libangan. Tiningnan nila si Nicole, na malinaw na nakangiti ng mahinahon, ngunit lahat ay maaaring makaramdam ng kanyang kawalang interes. Miss Stanton, tiyak na hindi ito ang iniisip mo. Ang art ay isang karera. Nais pa rin ni Miss Ziegler na lokohin si Nicole sa ilang mga propesyonal na terminolohiya. Sinulyapan siya ni Nicole. Ang hangarin ng sining ng walang mga limitasyon. Ipinagmamalaki mo ito. Kabanata 1165. Huwag mag-shoot. Ang tinig ni Nicole ay hindi malakas o masyadong malambot. Hindi rin niya sinasadya na pigilan ang kanyang tinig. Maraming tao ang narinig ang sinabi ni Nicole. Lahat ay nakaramdam ng labis na nasiyahan. Ginamit ng magazine ng Viola ang posisyon nito sa bilog upang ihiwalay ang mga artista sa iba't ibang kategorya, at ang salita ay kumalat sa industriya. Ito ay lamang na ang kanilang mga benta at puna ay palaging napakahusay at tanyag sa mga tagahanga.
Matapos ang bawat shoot, mayroong isang alon ng publisidad para sa artist na kasangkot sa shoot, at ang artista ay makakakuha ng mas maraming benepisyo mula dito. Sa makatuwid, maraming mga artista ang nais na maging sa kanilang takip kahit na kailangan nilang ipaglaban ito. Hindi sila kailanman mag-iiwan kahit na kailangan nilang makinig sa editor-in-chief at ang mga direksyon ng litratista sa isang mababang paraan. Tulad nito, ang kanilang pagmamataas ay na-fueled. Ang mga salita ni Nicole ay nagbukas ng dahon ng igos at tulad ng isang matigas na sampal sa kanilang mga mukha, malutong at malakas. Ito ay pangungutya ng walang kaunting pag-aalaga, nakasiya siyang pakinggan. Nang marinig ng litratista at si Miss Ziegler ang mga salita ni Nicole, agad nilang isinara ang kanilang mga bibig. Hindi nila alam kung paano ipaliwanag. Si Dominic ay nagubo sa gilid. Nicole, ang kanilang magazine ay laging may isang sexy style. Marahil ay may ilang mga problema sa pagbaril, kaya bakit hindi tayo bawat isa ay bumalik? Implicated. Tumango agad si Miss Ziegler. Sige, sundin natin ang sinabi ni Ginoong Yang. Kunin ko ang litratista upang muling mabuksan ito. Tumahimik si Nicole. Hindi na kailangan. Si Harvey ay hindi makilahok sa shoot ng magazine na ito. Maaaring umalis ka. Malinaw at malamig ang boses niya. Iyon ang kanyang pangwakas na sinabi. Walang silid para sa talakayan. Bagaman kinuha ng Viola Magazine ang inisyatibo upang hilingin kay Harvey na gawin ang photoshoot, kasama ang paninindigan ni Harvey sa industriya ng libangan, dapat siyang magpasalamat upang makuha ang pagkakataong ito. Hindi inaasahan ni Miss Ziegler na tanggihan tulad nito. Kaagad, ang mukha ni Miss Ziegler ay hindi nasisiyahan. Miss Stanton, marahil hindi mo naiintindihan ang industriya. Binigyan siya ni Nicole, pagkatapos ay sumulyap kay Harvey, na nagpapahinga sa gilid. Hindi nag-atubiling magsalita si Harvey. Makinig ako kay Miss Stanton. Ang mukha ni Miss Ziegler ay naging mas madilim. Ang litratista ay hindi maiwasang mag-greet ang kanyang mga ngipin at malamig na snort. Nag-film ka lang ng isang pelikula at isinasaalang-alang mo ang iyong sarili na isang A-lister. Well, tingnan natin kung ano ang iba pang magazine, bukod sa amin, papayagan ka sa kanilang takip. Nabitin ni Miss Ziegler ang labi niya. Bagaman hindi siya naglakas loob na masaktan si Nicole, wala silang pakikipagtulungan kay Nicole. Sa kanilang sariling mga koneksyon at katayuan sa bilog, maaari pa rin nilang gawin ang lahat ng mga magazine na tanggihan si Harvey. Sa kasong iyon, pakinggan lamang natin ang mga pag-aayos ni Miss Stanton. Upang mailagay ito ng blanko, ipahayag ng magazine ng Viola ang isang huling minuto na pagbabago. Pagdating ng oras, hindi maiiwasang nilikha ang bilog. Pagkatapos ay ikakalat nila ang chismis tungkol sa paglalagay ng mga hangin at hindi nakikipagtulungan dahil may malaking shot siya na sumusuporta sa kanya. Ang mga alingaw-ngaw ay kumakalat, at si Harvey ay hindi makagawa ng isang pagbalik. Nagpaalam lang si Miss Ziegler at nakuha ang kanyang tauhan na iwanan ang studio gamit ang kanilang mga bagay. Bumantong hininga si Dominic sa gilid. Sinulyapan siya ni Nicole at nagsalita sa isang cool na tono. Sa palagay mo masyadong mapusok ako. Kabanata 1166. Hindi sinasabi ang mga patakaran. Pinch ni Dominic ang puwang sa pagitan ng kanyang mga mata. Marahil ay hindi kita dapat dinala dito. Sinabi ni Nicole, sa kabutihang palad, dinala mo ako rito. Tama ang iyong pagsusuri. Nagbihis na si Harvey ng sariling damit at lumakad sa kanila. Miss Stanton, huwag kang mag-alala. Kahit na hindi ko kukunan ang takip para sa magazine ng Viola, gagawa pa rin ako ng isang magandang trabaho. Ang paparazzi ay pinapanood ako ng mabuti sa mga araw na ito, kaya bigyang pansin ko ang aking pribadong buhay. Tumango si Nicole. Si Harvey ay isang mabilis na mag-aaral, at nasiyahan siya sa kanya. Mabuti, huwag mag-alala tungkol sa takip. Makikipagugnay ako sa ibang tao. Pinanatili ni Harvey ang kanyang mga prinsipyo at hindi sumuko sa walang hanggan na hinihingi ng litratista tulad ng iba, na nag-refresh sa pangunawan ni Nicole sa kanya. Ito ay bihirang. Dumating ang katulong ni Harvey at dinala siya. Umalis din sina Nicole at Dominic sa studio at bumalik sa opisina. Iniwan ng mga tao ang behind, sa wakas ay hindi maiwasang magbuntong hininga. Si Miss Stanton ay napakamatapang. Kapag tinanggihan niya ang matandang babaeng iyon, siya ay tulad ng isang diyosa.
Sino ang hindi alam kung ano ang nais ng matandang babaeng iyon? Naisip lang niya na isang pushover ni Harvey at nais na matulog sa kanya. Dapat niyang tingnan kung gaano siya katanda. Siya ay sapat na gulang upang maging kanyang ina. Sa kabutihang palad, dumating si Miss Stanton sa oras. Kung hindi man, nag-aalala lang ako tungkol sa kung paano ito magtatapos. Ang literatus na iyon ay malinaw na nakinig lamang sa editor-in-chief at sinasadyang pinapaganda ang mga bagay para kay Harvey. Oo, ang editor-in-chief ay unang hinubad ang psikolohikal na panlaban ng mga artista, pagkatapos ay ginamit ang mga mapagkukunan ng bilog upang tuksuhin sila bago siya makarating at natulog sa kanila. Ginamit nila ang gayong gawain ng maraming beses. Sa madaling sabi, si Miss Stanton ay isang natatanging diyosa. Sa loob ng tanggapan ni Dominic, umupo si Nicole sa sofa, mahinahon at matikas na naghihigop ng kape. Sumimangot si Dominic sa ilang kawalan ng tiyaga. Nicole, ang takip na ito ay talagang bihirang. Sa katunayan, ang mga artista na nagdurusa ng kaunting karaingan ay wala, mararanasan ito ng mga artista sa kanilang landas sa tagumpay. Kapag siya ay sikat, ang kanyang imahe ay mahalaga sa Stanton Corporation, at ang iba ay titingnan ang nakaraan na hindi mapapabayaan na dumi sa kanya. Itinaas ni Nicole ang kilay niya, ibinaba ang kape sa kanyang kamay, at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Dominic, hindi mo ba nakikita na ang ayaw ni Harvey na gawin ito? Ginawa nitong ikulong si Dominic. Nag-aalaga lamang si Dominic tungkol sa mga trade-off pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, at walang nagmamalasakit sa naisip ni Harvey. Sa kumpanya, si Harvey ay isang tool lamang upang makabuo ng pera. Hindi mag-abala si Dominic na aktibong pag-aalaga sa mga saloobin ni Harvey. Kung handa siya, hindi niya naisin ang galit na mga sumpa ng litratista. Kung hindi siya handa, hindi niya ito magagawa. Walang magawa si Dominic. Ito ang kanyang trabaho. Ano ang pag-uusapan tungkol sa pagpayag? Mahalaga ang pagkakataong ito. Mr. Young, ang ilang mga deal ay ginagawa ng pribado at dapat na magkakasundo, ngunit dahil ayaw niya, hindi natin siya mapipilit na gawin ito. Ang tono ni Nicole ay naging malamig. Bagaman hindi niya sinabi ito ng malinaw, hindi nangangahulugang siya ay walang kabuluhan. Sa panahon ng photoshoot, ang mga mata ni Miss Ziegler ay nag-ogalang sa Harvey at napuno ng kasakiman at pagnanasa. Maaaring malaman ni Nicole kung ano ang nangyayari noon. Ito ay nakagagalit. Si Dominic ay mahina na nagyelo at napansin ang sunken mood ni Nicole. Tinikom niya ang labi niya. Ngunit ngayon, kahit nabibigyan ko si Harvey ng lahat ng mga mapagkukunan na maaari kong makuha ang aking mga kamay, hindi maraming mga magazine ang magkakaroon ng apela ng magazine ng Viola. Kapag ang pahayag ng magazine ng Viola na palitan ang kanilang modelo ng takip ay naipost, maaaring magkaroon ito ng mas malaking negatibong epekto kay Harvey. Kabanata 1167. Bibilhin ko ito kung hindi ko siya maipapasok. Tumahimik si Nicole. Lumalim ang tingin niya habang nag-iisip siya. Alin ang pinakamahusay na magazine sa bilog ngayon? Si Dominic ay tumingin sa kanya na kainahinala. Ano ang gusto mong gawin? Si Nicole ay walang tigil na humigop ng kape at tinikom ang kanyang mga labi. Kung nais naming mag-shoot ng isang takip, maaari rin nating pumunta para sa pinakamahusay. Hindi ako interesado sa mga maliliit na magazine ng pangalan. Hindi nagsalita si Dominic. Wala siyang pag-aalinlangan na maaari silang makipag-ugnay sa pinakamahusay na mga magazine na may kakayahan ng Stanton Corporation. Gayunpaman, ang mga magazine na may mataas na katayuan ay hindi papayagan si Harvey, isang pangatlo-tier male artist, na kunan ng larawan ang kanilang takip dahil ibababa lamang nito ang kanilang klase. Sa makatuwid, si Dominic ay hindi maasahan sa mabuting ideya ni Nicole at naisip na medyo hindi praktikal. Gayunpaman, tinitigan siya ni Nicole, naghihintay para sa kanyang sagot. Tumahimik si Dominic at walang pagpipilian kundi sabihin, ang pinakamahusay na magazine sa pandaigdigang industriya ng libangan ay ang fashion magazine ng Liberty, VJ. Sila ang pinakapopular at kilala bilang pandaigdigang mga uso ng industriya ng fashion. Tumanggo si Nicole. Okay, pagkatapos ay sasama tayo rito. Agad na lumawak ang mga mata ni Dominic. Sasama ka rito. Ano ang ibig mong sabihin? Namula si Nicole. Nangangahulugan ito ng eksakto kung paano mo ito naiintindihan.
Kung hindi magagamit si Harvey para sa takip, bibilhin ko lang ito. Anyway, si Nicole ay nakalagay ang kanyang mga mata sa VJ. Ang mga nakagulat na mata ni Dominic ay malapit nang mag-pop out sa kanilang mga socket. Ang mga salita ni Nicole ay talagang hindi mapigilan. Bilhin mo. Gayunpaman, nang makita ang tiwala ni Nicole, naisip ni Dominic na magagawa niya ito. Tumahimik si Dominic. Nais mo bang muling isaalang-alang? Sa katunayan, may kaunting mga magazine sa domestic. Itinaas ni Nicole ang kanyang kamay at ginambala siya. Sige, naayos na. Hindi ko na isasaalang-alang ang iba pa. Matapos sabihin iyon, tumayo si Nicole, kinuha ang kanyang bag, at umalis. Tumingin si Dominic sa likuran niya at nakalimutan na ipadala siya sa labas ng pintuan. Ilang sandali para sa kanya na magkaroon ng katinoan. Nagmamadali na tinawag ni Dominic si Kai, na nasa ibang bansa, ngunit hindi niya matawagan. Iniwan niya si Kai ng isang mensahe. Nababaliw na ang kapatid mo. Talagang gusto niyang bilhin ang magazine ng VJ. Makalipas ang ilang sandali, sumagot si Kai. Okay, kung ano man ang masaya sa kanya. Naisip ni Dominic, baliw ba ang buong pamilya na ito? Siguro ako ang may diferensya. Ayaw niyang makipag-usap sa kahit sino at pinatay lamang ang kanyang telepono. Bumalik si Nicole sa Stanton Corporation at tinawag si Julie pagkatapos ng ilang pag-iisip. Si Julie ay mas pamilyar sa mundo ng fashion, kaya dapat niyang malaman ang higit sa kanya. Nang sumagot ang tawag, tila bumalik na si Julie mula sa pag-aayos ng lugar dahil panting siya. Lil-En, maghapunan tayo ngayong gabi. Sinabi ni Nicole, hindi pwede. Pagkatapos ng lahat, bumalik lang si Clayton, kaya tinanggap ko siya. Sinabi ni Julie, nakalimutan mo ang tungkol sa iyong mga kaibigan ngayon na bumalik ang iyong kasintahan. Kung gayon bakit mo ako tinawagan? Kailangan kong magtanong sa iyo. Mas pamilyar ka sa bilog ng fashion. Narinig mo na ba ang VJ Magazine? Anong mali? Gusto kong shoot ng Harvey Sage ang takip. Mayroon ka bang mga kontak? Si Julie ay humihigop ng tubig at pinalabas ito nang marinig niya ito. Lil-En, tumuon lamang sa iyong negosyo. Tumigil sa daydreaming. Maaari ba itong gumana o hindi? Si Julie ay walang pasubali na gamulong sa kanyang mga mata at tiningnan ang walang katapusang malinaw na asol na kalangitan. Kilala ko ang isa sa kanilang mga editor-in-chief, ngunit natatakot ako na wala akong gaanong impluwensya. Kahit na ang isang A-lister ay kailangang mag-book ng kanilang puwang sa isang taon ng maaga dahil susuriin nila ang artist para sa isang taon upang matiyak na ang artist ay may malinis na background na walang dumi sa kanila bago nila simulan ang proseso ng pagbaril. Ang isang artista tulad ng Harvey na may maraming mga iskandalo na nakatali sa kanya kahit na matapos ang isang maliit na paglilinis. Tumahimik si Nicole. Kung gayon paano? Bibilhin ko ito. Si Julie, nalasing na lang ng isa pang mouthful ng tubig, ay muling dumura. Halos mamatay siya. Naisip ni Julie, ano ang narinig ko lang? Kabanata 1168. Clueless Girlfriend. Marahas na nagungol si Julie. Matapos niyang mahuli ang kanyang hininga, nagbuntong hininga siya. Lil-En, maaari ka bang maging seryoso para sa isang beses? Ang iyong kapalaran ng pamilya ay masisira sa iyo ng maaga o huli. Kumurap si Nicole. Hindi iyon mangyayari. Sabi ni Julie, tama. Anyway, kung naisip ni Nicole ang kanyang isip upang bumili ng magazine ng VJ, ang buong pamilya Stanton ay ganap na susuportahan siya. Ngunit hindi ka maaaring maging impulsive. Kahit na may limitadong kakayahan ako, iminumungkahi ko na mag-approach ka ng ibang tao. Tiyak na tutulungan ka niya. Misteryosong nagsalita si Julie. Sinabi ni Nicole, sabihin mo sa akin. Clayton, syempre. Siya ay isang mahusay na koneksyon at hindi mo ito ginagamit. Hindi ba iyon basura? Tamang sabi ni Julie. Hindi naintindihan ni Nicole. Ano ang gagawin ni Clayton sa magazine na ito? Hindi man siya sa industriya ng libangan. Nag-joke si Julie. Bakit wala kang alam tungkol sa kasintahan mo? Hindi nagsalita si Nicole. Bumantong hininga si Julie at kumuha ng ilang mga sips ng tubig upang patatagin ang kanyang emosyon bago siya ipinaliwanag. Ang magazine ng VJ ay hindi lamang isang magazine ng fashion. Sinasaklaw din nila ang pananalapi, teknolohiya, at kasalukuyang mga gawain. Sa pagkakaalam ko, tinukoy nila ang lahat ng kanilang mga mata.
Kaya ang kanilang relasyon ay dapat na napakahusay. Matapos na ipaliwanag ni Julie, nadama ni Nicole na may katuturan ito. Pagkatapos ay ibinaba ni Nicole ang tawag at nakaimpake upang bumaba sa trabaho. Itinulak ni Logan ang pintuan. "Pangulo, aalis ka na." Sinabi ni Nicole, "Sa wakas oras na upang bumaba sa trabaho, kaya syempre, aalis na ako." Sa pagtingin sa likuran ni Nicole, hindi maiwasang maisip ni Logan. Batay sa kanyang memorya, ang kabuoang oras na ginugol ni Nicole sa opisina ngayon ay hindi lalampas sa 2 oras. Nagpunta si Nicole sa parking lot at umalis, pagkatapos ay pumunta sa pribadong kusina sa paraan upang mag-alis ng pagkain bago siya bumalik sa apartment. Tumayo siya sa pintuan ng apartment ni Clayton na may pag-aalangan. Bagaman alam niya ang password ng kanyang apartment, hindi niya kinuha ang inisyatibo na pumasok sa uninvited. Si Clayton ay dapat pa ring magpahinga ngayon, kaya baka maistorbo siya kung pumasok siya. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol sa matandang babaeng Viola Ziegler, hindi nag-atubiling si Nicole at nakisa password sa pintuan. Ang bahay ni Clayton ay malaki, malinis at tahimik. Dapat pa ring natutulog si Clayton sa silid tulugan. Hindi nag-isip si Nicole tungkol dito at dumiretso sa kusina, inilalagay ang mga nakapak na pagkain sa macelan na mga plato ng paghahatid. Maganda. Tulad ng inilabas ni Nicole ang huling plato ng pagkain, nakita niya ang isang tamad na matangkad na figurine na nakatayo doon na nakasandal sa dingding. Ang kanyang pag-uugali ay mainit-init, at siya ay mukhang hindi mapagpanggap at nakikilala. Si Clayton ay may isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Mukha siyang kumikinang. Nagulat si Nicole. "Gising ka na." Lumalim ang ngiti ni Clayton habang naglalakad siya, kinuha ang kanyang kamay, at inilagay ang isang banayad na halik sa likuran ng kanyang kamay, ng matagal at mapagmahal. "Nagtrabaho ka ng husto. Ang mga kamay na ito ay hindi dapat gawin ang mga gawaing ito. Hindi mo na kailangang gawin ito para sa akin sa hinaharap." Kumurap si Nicole at tumingin sa isang mesa ng mga masayang pagkain. Mukhang hindi naintindihan ni Clayton ang isang bagay. Kumuha muna ng upuan at subukan ang ilan. Kalmado at mainit na inanyayahan siya ni Nicole na umupo. Umupo si Clayton. Ang kanyang titig ay napuno ng lambot at pagmamahal, sa gayon ay maaaring malunod ito ni Nicole. Agad na nakaramdam si Nicole ng kaunting pagkakasala, ngunit hindi niya sinubukan na ipaliwanag. Kinain ni Clayton ang bawat ulam na may sigasig at mukhang tatapusin niya ang lahat sa mesa. Kabanata 1169. Nakakainis ba ito? Napanood ni Nicole mula sa gilid. Sa wakas ay binuksan niya ang kanyang bibig at nagsalita. "Dapat kang kumain sa katamtaman. Ang pagkain ng marami ng sabay-sabay ay magiging sanhi ng hindi pagkatunaw." Tumahimik si Clayton at kinain ang huling ulam bago niya pinunasan ang kanyang mga kamay ng dahan-dahan gamit ang isang tuwalya ng papel. "Ayaw ko lang sayangin ang iyong mga pagsisikap." Nabuhay si Clayton ng isang malusog at eco-friendly lifestyle. Ito ay mga taon mula nang kumain siya ng sabay-sabay. Gayunpaman, nasisiyahan siya na parang mayroon siyang mundo sa kanyang sarili. Ngumiti si Nicole. Kapag nagkita ang kanilang mga mata, sa wakas ay nakakita siya ng isang pahiwatig ng sigasig na tila medyo nasa kanyang mga mata. Tumahimik siya at itinuwid ang mga cuffs ng kanyang shirt. "Mayroon bang nangyayari?" Tinikom ni Nicole ang labi niya at tumanggo. Ang matandang editor-in-chief ng Viola Magazine ay nais na samantalahin si Harvey, kaya't sumuko na lang ako sa kanila. Ngunit ngayon, kailangan nating makuha si Harvey, hindi ako mas mahusay kaysa sa Viola. Nagtataka kong maginhawa para sa iyo na tulungan akong makonekta sa kanila. Tahimik na tiningnan siya ni Clayton nang walang kaunting kalungkutan. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga mata ay naiilawan ng kasiyahan. Humingi talaga ng tulong si Nicole. Ito ay talagang isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Nakakainis ba? Kinagat ni Nicole ang kanyang ibabang labi at tinanong siya habang nakaramdam siya ng salungat. Kung hindi ito abala, kailangan niyang hilingin kay Kai na bumalik. Ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata at ngumiti. "Syempre hindi. Masaya akong maging serbisyo." Pagkasabi niya, kinuha ni Clayton ang kanyang telepono, natagpuan ang bilang ng editor-in-chief ng fashion magazine ng Liberty, VJ, at tinawag ito. Kalmado si Nicole. Mabilis na kinuha ang tawag. "Clayton.
Hindi ko talaga inaasahan na kumuha ka ng inisyatibo na tawagan ako. Kailan ka babalik? Inaasahan namin na makita ka. Ang editor-in-chief sa kabilang panig ng telepono ay tila pamilyar kay Clayton at napaka-friendly. Mukhang ang dalawa sa kanila ay may talagang magandang relasyon. Ngumiti si Clayton at tumingin kay Nicole. Sally, maaari ba akong magrekomenda ng isang artista na shoot sa iyong takip? Walang paraan. Alam mo na kinamumuhian ko ito. Maingat kong piliin ang mga artista para sa bawat isyo. Shrug ni Clayton ang kanyang kilay, nais na sabihin ng isang bagay, ngunit nagsalita si Nicole sa gilid. Hindi namin kailangang gawin itong mahirap para sa kanila na pumili kay Harvey. Maaari ka bang makatulong upang tanungin kung ang magazine na ito ay ibebenta? Bibilhin ko lang sila. Sinabi niya na natural ito, habang ang mga tao sa telepono ay nahulog sa katahimikan. Si Clayton ay tumagilid sa kanyang ulo ng bahagya upang tumingin sa kanya. Medyo nagulat ang kanyang mga mata. Ang tao sa telepono ay tahimik. Ang magazine ng VJ ay may mataas na katayuan sa kalayaan at itinuturing na pinakamahusay na nagbebenta ng magazine. Dahil dito, naging sinta ng pandaigdigang industriya ng fashion. Si Sally ay walang mga namumuhunan sa likuran niya dahil ang pandaigdigang industriya ng libangan ay ang kanyang pinakadakilang kapital. Napakaraming pera na kusang dumaloy sa magazine ng VJ para lamang sa isang hitsura sa magazine na iyon. Tinanggap. Iyon ay isang panaginip. Tumahimik si Nicole, kumurap, at tumingin kay Clayton ng mahinahon. Sabihin mo sa kanya. Hilingin sa kanya na sabihin ang isang presyo. Tumahimik at naisip ni Clayton, hindi nakakagulat na hindi siya nag-aalala na tinanggihan mula sa simula. Iyon ay dahil sa kanyang layunin. Hindi siya natatakot sa kanilang pagtanggi dahil haharapin nila ang pagkalugi kung gagawin nila. Iyon talaga ang kanyang estilo. Nasaksihan ko ito, ngunit, bakit siya magiging okay? Sally, narinig mo ba iyon? Sabihin ang iyong presyo. Ang tinig ni Clayton ay mababa at malalim nang maabot nito ang mga tainga ng tao sa kabilang dulo ng tawag. Hay nako! Akala ko namamatay ako at hindi ko iniisip na seryoso ka. Kabanata 1170. Napakadali. Isang boses ang nagmula sa telepono, baliw ka ba? Mahinahon na hinintay ni Clayton na matapos si Sally. Tulad ng pag-uusap niya, tumunog ang telepono ni Nicole. Nakakagulat, ito ay Kai. Ngumiti si Nicole at naisip na dapat sinabi ni Dominic kay Kai tungkol dito. Dahil tumawag si Kai, dapat magkaroon siya ng paraan. Sa kaisipang iyon, itinuro ni Nicole ang kanyang telepono, tumingin kay Clayton, pagkatapos ay pumunta sa balkonahe upang sagutin ang tawag. Pangatlong kapatid. Ang kanyang maislan at malambot na tinig ay umalangaw-ngaw, na natigilan si Kai ng kaunti. Narinig ko na nais mong makuha ang magazine ng VJ. Dumiretso si Kai sa puntong iyon. Sumagot si Nicole, Ma'am. Bilhin natin ito at ayusin ang ating sariling mga tao na maging ito upang hindi natin kailangang alagaan ang ibang mga partido upang mag-shoot lamang ng takip. Tumahimik si Kai. Mayroon kang isang punto, sinusuportahan kita. Napanood ni Clayton habang sinagot ni Nicole ang telepono. Mukha siyang nasa mataas na espiritu. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay nagpapahayag habang ang ilaw ay nakapaloob sa kanya at lumikha ng isang malabong halo sa paligid niya. Napakaganda niya. Hindi niya maiwasang tumitig sa kanya, dumbfounded. Sa susunod na segundo, si Clayton ay nagising sa tunog ng pagmumura sa telepono. Clayton, sino lang ang nagsasalita ng malaki ngayon? Galit na galit ang tao sa telepono na malapit na siyang sumabog. Nais niyang umakyat sa telepono upang turuan ang aralin ng taong iyon. Ang tono ni Clayton ay walang malasakit. Nicole Stanton, ang tagapagmana ng Stanton Corporation at ang aking kasintahan. Hindi niya maipaliwanag na idinagdag ang huling ilang mga salita na may isang pahiwatig ng hindi mahahalagang pagkadilim sa kanyang tono. Ang galit ni Sally ay agad na mahinahon. Siya ay tahimik at nadama na si Clayton ay hindi nagbibiro sinuri niya, talaga. Alin ang tinatanong mo? Nais ni Nicole Stanton na makakuha ng VJ. Siyempre, sa una, nais namin siyang shoot ang takip. Ang kanyang imahe at pagkatao ay masyadong kaakit-akit, kasama ang kanyang background sa pamilya ay napaka-kontrobersyal din. Siya lamang ang magiging perpektong modelo ng takip. Ang aming mga tao ay nagpadala sa paanyaya,
Ngunit hindi rin kami nagkakaroon ng pagkakataon upang matugunan at simpleng tinanggihan ng kanyang kumpanya. Nagtaas ng kilay si Clayton. Kadalasan, ang tulad ng isang malaking korporasyon ay hindi papayagan ang CEO na gawin ang ganitong uri ng walang silbi na trabaho para sa pagpapanatili ng ilang misteryo, lalo na kung ito ay para sa ganitong uri ng magazine ng libangan. Ito ay may katuturan na tinanggihan ng Stanton Corporation ang kanilang kahilingan. Bumantong hininga si Sally at masidhing nagtanong, paano ito? Hilingin sa kanya na tanggapin ang aming paanyaya na kunan ng larawan ng takip, at pangako kung ilalagay ang D-lister na iyon sa subcover. Pagkatapos ng lahat, sa katanyagan ni Harvey, ang pinakamahusay na nagbebenta ng pandaigdigang magazine ay hindi pa nakarinig ng tulad ng isang pangalan ng menial. Ang paglalagay kay Harvey sa cover page ay simpleng pagbaba ng kanilang magazine. Pumasok si Nicole pagkatapos ng tawag sa telepono at nangyari na marinig ang kahilingan ni Sally sa telepono. Ngumiti siya. Hindi na kailangan. Hindi ako sasang-ayon dito. Nangako si Kay na makakahanap siya ng isang tao upang ayusin ang acquisition. Ang tao sa telepono ay muling tumahimik. Si Clayton ay nagpakawala ng isang mababang pagtawa, at ang tao sa telepono sa wakas ay hindi maiwasang magsalita, huwag. Huwag maging mapusok. Kami ay isang magazine na may tindig, at hindi kami isang bagay na mabibili ng pera. Sinabi ni Nicole, pagkatapos ay maghintay tayo at tingnan. Anyway, kasama si Kay sa paligid, kahit na hindi sila matagumpay sa pagkuha, maaari pa rin silang magtagumpay sa paglalagay kay Harvey sa takip. Si Nicole ay nasa mabuting kalagayan at immediately kinuha ang kanyang telepono at humihiyan ng isang tono habang nagpaalam siya kay Clayton. Ngumiti si Clayton at ibinaba ang tawag sa telepono, pagkatapos ay nagsimulang limasin ang mesa. Nang dinala niya ang pinggan sa kusina, bigla siyang sumulyap at nakita ang mga bag ng take-away sa gilid. Ang mga salitang, pribadong chef, ay nakalimbag sa bag, na partikular na halata. Si Clayton ay dumbstruck at biglang natanto ang isang bagay. Hindi niya maiwasang dumbfounded. Kabanata 1171. Hindi maaaring masira ka. Hindi nakakagulat sa kanyang pagtulog, hindi narinig ni Clayton ang anumang mga paggalaw sa pagluluto sa kusina. Ito ay nabili na binili ni Nicole ang lahat ng ito mula sa isang pribadong chef. Ang lasa ng pagkain ng pribadong chef na ito ay pamilyar, ngunit nang tiningnan siya ni Nicole ng mas maaga, hindi napansin ni Clayton ang pamilyar na ito. Tumingin si Clayton sa kanyang tiyan. Kumain ako ng sobra para sa wala. Nakaramdam siya ng nakakasama ngunit nakakatawa. Pagkatapos, malumanay niyang naimpake ang mga bagay. Bago matulog, nagpadala ng mensahe si Clayton kay Nicole. Mag-order tayo mula sa isa pang pribadong chef sa susunod na oras para sa pagbabago ng panlasa. Tanong ni Nicole. Hindi ba mahal ang restaurant na ito? Biglang bumulusok si Clayton. Mahal ko ba ito? Para kay Nicole, ang pagkain ng lahat ng ito ay tanda ng kanyang pag-ibig sa pagkain. Walang mali doon. Matiag ang sumagot si Clayton. Mahal ko lang ito dahil dinala mo ito. Medyo mainit ang mukha ni Nicole. Okay, salamat sa ngayon. Sagot ni Clayton. Ibinagsak ni Nicole ang kanyang telepono at natulog. Hindi siya nagkaroon ng maraming problema sa pagtulog. Kahit si Yvette ay naiinggit sa kanyang magandang pagtulog. Maaga ng umaga kinabukasan. Ang ilaw ng umaga ay malambot at malinaw. Si Nicole ay nag-atubiling nagising sa tawag sa telepono ni Logan. Kinuha niya ito. Logan. Ang kanyang tinig ay tamad habang sinubukan niyang sugpuin ang kanyang boses na hingas sa umaga. Sinabi ni Logan, paumanhin sa pag-abala sa iyong pahinga, Pangulo. Ang magazine ng Viola ay naglathala ng isang anunsyo sa paligid ng hating gabi tungkol kay Harvey na sumasang-ayon na shoot ang takip at pag-backtrack sa kanila. Ito ay sa mga trending na paksa. Ang online na opinyon ng publiko na ito ay hindi madaling kontrolin. Pagkatapos ng lahat, ang Viola ay may mataas na katayuan sa bilog. Matiag ang nakinig si Nicole sa ulat ni Logan. Gising na siya ngayon. Kumusta naman si Dominic? Sinabi ni Ginoong Yang na nais niyang humingi ng payo sa iyo, kaya hiniling niya sa akin na tawagan ka. Nagsalita si Logan na may trepidation. Pinakawalan ni Nicole ang isang malamig na pagtawa. Tiyak na alam niya kung paano ay shirk ang kanyang responsibilidad. Naghihintay lang siya sa akin na hawakan ito, ha?
Sa palagay ko hindi niya kailangang umupo sa posisyon na ito. Maaaring siya rin ay umuwi at matulog. Ito ay talagang bihirang para kay Nicole na magalit. Mula kagabi hanggang ngayon, nakakagulat na si Nicole ay alam lamang ito ngayon. Kaninong kasalanan na napalampas nila ang pinakamahusay na oras upang sugpuin ang hype na ito? Si Dominic Young ay simpleng sinusubukan na maghimagsik. Pinakinggan ni Logan ang mga salita ni Nicole nang may takot at hindi talaga maaaring sumang-ayon. Bagaman ang Falcon Entertainment ay may isang iniksyon na kapital mula sa Stanton Corporation, ang tunay na shareholder ay si Kai. Maaaring sumang-ayon si Kai sa desisyon ni Nicole, ngunit sa katayuan ni Logan, talagang hindi siya pinapayagan na magpahayag ng anumang opinyon sa mga pagbabago sa mga tauhan kahit na naramdaman ni Logan na tama si Nicole. Makalipas ang ilang sandali nang unti-unting tumigil ang pagmumura ni Nicole, naitala lamang ni Logan ang lakas ng loob na magtanong. Pangulo, ngayon. Malamig na umungol si Nicole. Huwag mo na itong pakialam at hayaan mo ito. Anyway, mabuti na magkaroon ng hype. Kapag lumingon tayo at baligtarin ang sitwasyon, magiging pabor ito sa atin. Huminga si Logan ng isang buntong hininga. Okay. Kailangan mo ba akong magpadala ng kotse upang kunin ka? Hindi. Magmaneho ako doon sa aking sarili, sabi ni Nicole at ibinaba ang tawag sa telepono. Pumili siya ng isang simpleng jumpsuit na may mga suspender na naging bata sa kanya at puno ng enerhiya. Siyempre, dapat muna huwag pansinin ng isa ang kawalang interes sa kanyang mga mata. Stanton Corporation. Natapos ni Nicole ang pagpupulong ng departamento bago siya magkaroon ng oras upang mabasa ang pinakabagong mga pag-unlad sa online. Ang trending topic na #ArrogantHarvey ay online sa loob ng 3 oras. Ang mga sumusunod na komento ay magkakaugnay at walang kabuluhan. Gaano katagal na niya lininis ang kanyang sarili na ngayon ay inilalagay niya ngayon? Bakit ang mga artista ay naiisip ang sarili ngayon? Mahusay ba na maging isang artista? Kabanata 1172. Ikaw ang namamahala. Nagsisimula akong magtaka kung ang nakaraang pagpaputi ng kanyang insidente sa karahasan sa tahanan ay sinasadya. Ang isang magazine ba tulad ng Viola ay hindi pa karapat-dapat sa katayuan ni Harvey? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan si Harvey sa kanyang paninindigan sa bilog? Ang unang hakbang ni Harvey sa mundo ng fashion ay nasira tulad nito. Natatakot ako na walang magazine na makikipagtulungan muli sa kanya. Umupo tayo at maghintay para baligtarin ang mga bagay. Lahat tayong mga nanonood ay kailangang huminahon ng kaunti. Hinawakan ni Nicole ang kanyang mga labi at casual na tumingin sa kanila. Kaagad pagkatapos nito, nag-click siya sa pahayag na inilabas ng Viola magazine. Dahil ang artist, si Ginoong Sage, ay hindi nagtutulungan, napagpasyahan naming wakasan ang aming pakikipagtulungan sa kanya. Inaanyayahan namin ang sikat na Fabian na shoot ang takip ng aming susunod na isyo. Mangyaring asahan ito. Hindi nakakagulat. Ang isang pangungusap na, Ginoong Sage, ay hindi nagtutulungan ay naging talakayan na mapagmataas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumabas ang magazine na kinubkob ang isang artista na tulad nito. Mukhang hindi nila makatayo at makonsensya sa masamang pag-uugali ng artist. Hindi nakakagulat na ang karamihan sa mga tao sa mga komento ay nakipagtulungan sa magazine ng Viola at naniniwala na si Harvey ay mapagmataas lamang. Itinuturo nila ang mga daliri sa kanya. Halos tanghali na. Ang panig ni Harvey ay wala pa ring paggalaw. Napanood ni Logan habang mahinahon na nakitungo si Nicole sa mga usapin sa negosyo at nagpunta pa rin upang siyasatin ang isa sa kanilang mga subsidiary sa huling minuto. Ito ay isang abalang araw. Si Dominic ay hindi nang ahas na tawagan ng direkta si Nicole. Maaari lamang niyang i-bomb si Logan na may mga tawag upang magtanong tungkol sa kinaroroonan at reaksyon ni Nicole. Sa pagtatapos ng araw, napagtanto ni Nicole na masigasig na sinasagot ni Logan ang telepono. Mas matagal si Logan na sumagot. Oo, Ginoong Young. Inisip ito ni Logan at ipinaliwanag. Hindi ito isang pribadong tawag. Hindi rin siya nag-deserting ng kanyang post sa oras ng opisina. Si Nicole ay curled ang mga sulok ng kanyang mga labi ng malamig. Nais niyang maghintay para sa isang stroke ng swerte, gayunpaman siya nag-aalala kung ang swerte ay pupunta sa kanya. Pagkatapos ng si Ginoong Young ay namuhunan ng malaki sa Harvey, kaya sa palagay ko natatakot siya na hindi niya mabawi ang kanyang kapital.
Ang Logan ay nagbulong, sumabog ang pangunahing punto. Si Nicole ay gamulong sa kanyang mga mata ng walang pag-iingat at nagpatuloy na gawin ang kanyang sariling bagay. Nang hapon, ang init sa wakas ay nagsimulang tumila. Ang mga komento ay tila nakilala ang isang bagay. Katotohanan, na si Harvey ay naglalagay lamang ng mga hangin. Tinukoy pa nila si Sarah, isang aktres na kumikilos ng snobby, na kalaunan ay naiinis hanggang sa tumigil siya sa industriya ng libangan. Gayunpaman, hindi pa nakarating si Harvey sa puntong ito. Mayroong ilang mga karibal na lihim na naghahanda ng dumi sa pagdulas kay Harvey, handa nang gawin siyang ganap na mawala sa sandaling siya ay nasa pagtatapos ng kanyang wits. 3 p.m. Tinawagan ni Kay si Nicole. Lil N, naayos na. Makikipagugnay sa iyo ang magazine ng VJ. Ang mga mata ni Nicole ay naiilawan. Ibinagsak niya ang panulat sa kanyang kamay. Kaya sa lalong madaling panahon, marahil ay inilalagay ni Clayton ang maraming pagsisikap sa ito. Akala ko aabutin ng hindi bababa sa ilang araw ng pag-uusap para sa pagkuha, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay gumawa ng mga pag-aayos ng matagal. Ang taong ito na natagpuan mo ay may isang magandang pananaw sa ngayon. Naririnig ni Kay na pinupuri ang Clayton, naramdaman ni Nicole na pinupuri siya ni Kay. Tumawa si Nicole. Tiyak na totoo iyon. Ngumiti si Kay. Okay, kailangan kong pumunta sa mga rehearsal. Pumunta at tingnan ng mas madalas si Julie. Huwag lamang alalahanin ang iyong sariling kasiyahan. Alam ko, mas tinatrito ko siya kaysa sa iyo. Ipinagmamalaki ang tono ni Nicole. Di nagtagal, hindi niya maiwasang magreklamo. Sa pamamagitan ng paraan, napakahusay ni Dominic sa fakang. Kailangan mong bigyan siya ng babala. Kung siya ay nang-ahas na magalit ako muli, maaari siyang mawala. Natahimik si Kay. Hindi niya inaasahan na magalit si Nicole kay Dominic. Bagaman nais ni Kay na humingi ng paglilinaw, tumingin siya sa orasan. Okay, kung nais mo siyang mawala, pagkatapos ay sabihin mo lang sa kanya. Dahil wala ako, ikaw ang mamamahala. Kabanata 1173. Sino ang nagmumura sa kanya? Madaling nahang ni Kay ang telepono. Sa isang banda, si Dominic ay itinuturing na kanyang mabuting kaibigan, ngunit sa kabilang banda, si Nicole ang kanyang kapatid. Hindi ba malinaw kung sino si Kay ang makakasama? Nahang ni Nicole ang telepono at natanggap ang tawag ni Clayton. Baby, ikaw ba ay nasa mas mahusay na kalagayan ngayon? Ito ay kakilakilabot. Ngunit mas maganda ang pakiramdam ko ngayon na natanggap ko ang iyong tawag. Hindi ibig sabihin ni Nicole para sa tunog na romantiko. Gayunpaman, hindi alam ni Clayton ang kwento sa loob. Tumawa si Clayton sa isang mababang boses. Mayroon akong ganitong uri ng kagandahan, ha? Anong karangalan? Naisip ni Nicole, paano ako makakapunta sa isang masamang kalagayan nang sinabi lang ni Kay na tinulungan ako ni Clayton. Nagpapasalamat talaga ako. Tumahimik si Clayton. Mainit ang boses niya. Sa pamamagitan ng paraan, mayroon akong mabuting balita para sa iyo. Maaari kang magpadala ng isang tao upang lapitan ang magazine ng VJ. Kahit na hindi mo ito mabibili ng lubusan, sumang-ayon silang ibenta sa iyo ang 2% ng kanilang mga pagbabahagi. Hindi mapigilan ni Nicole. 2% lamang. Ngumiti si Clayton. Ang buong Sloan Corporation ay mayroon lamang 0.7% ng mga namamahagi upang makontrol ang opinyon ng publiko. 2% ang pinakamalaking bahagi na makukuha ko para sa iyo. Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig at medyo nagulat. Kaya, ganyan ito. Ang VJ Magazine ay isang kaakit-akit na pamumuhunan, kaya dapat mayroong maraming nais na hiwa. Kaya, ang mga namamahagi ay natunaw. Sa ganitong paraan, ang 2% ay talagang itinuturing na malaki. Ngunit tatawagan ko ba ang mga pag-shot na may 2% lamang ng pagbabahagi? Sinabi ni Nicole ng maligaya. Tumahimik si Clayton at agad na tumawa ng malakas. Ang kanyang tinig ay mababa at malambing. Bagaman hindi ka maaaring lumahok sa anumang paggawa ng desisyon, sapat na upang ilagay ang iyong sariling mga tao sa takip. Kapag sinabi ito ni Clayton, agad na lumiwanag ang mood ni Nicole. Mahusay. Kukunin ko si Logan upang mag-follow up sa bagay na ito kaagad. Masayang naghang si Nicole ng telepono at sinabi kay Logan tungkol sa bagay na ito.
Nabigla si Logan na wala man lang siyang masabi dahil talagang hindi niya inaasahan ang isang bagay na sinabi ni Nicole na casual na gagawin ng mas mababa sa isang araw. Pumunta at hawakan ang base sa kanila ng mabilis. Huwag mag-antala. Oo, Pangulo. Ano ang tungkol sa online na opinyon ng publiko? Kailangan ba nating ilabas ang balita upang ilipat? Tumahimik si Nicole. Huwag ibunyag ang anumang bagay bago ang opisyal na anunsyo. Nakinig si Logan at tumango. Naunawaan. Gagawin ko ito ngayon. Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at tiningnan ang mga online na komento. Ang bilang ng mga masasamang komento ay tumataas. Ang katahimikan ni Harvey ay kinuha bilang pagkakasala. Sa kabaligtaran, ginawa nitong mas mapagmataas ang magazine ng Viola, at nakakuha sila ng maraming kabutihan at pagkilala sa mga tao. Tumigil si Nicole sa webpage at binuksan ang isang app. Si Fabian, na hindi pa nagsagawa ng inisyatibo upang makipag-ugnay kay Nicole, nakakagulat na nagpadala sa kanya ng isang mensahe. Miss Stanton, pinili ako ng magazine ng Viola na palitan si Harvey para sa cover shoot. Panatilihin ko ang kooperasyong ito para sa kumpanya. Tiningnan ito ni Nicole at bumalik sa homepage, na walang balak na tumugon. Karaniwan para sa mga bagay na magaganap sa industriya ng libangan. Sa katanyagan ni Fabian, hindi pangkaraniwan para sa Viola magazine na pumili sa kanya. Matapos sumuko si Harvey, mas mataas ang pag-asa ng publiko kay Fabian. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kompetisyon para sa mga artista sa loob ng parehong kumpanya ay hindi komportable si Nicole. Bukod dito, ginagamit nito ang ganitong uri ng grand ngunit malilim na paraan. Hindi mapigilan ni Nicole ang institusyon ni Dominic sa bagay na ito. Ang kapitalista na iyon. Naisip ni Nicole. Bago bumaba sa trabaho sa gabi. Sa wakas ay bumalik si Logan pagkatapos mag-ayos ng mga bagay. Nagdala rin siya ng isang tao. Pangulo, ito si Sally, ang editor-in-chief cum abogado ng magazine ng VJ. Kabanata 1174. Gumawa ng isang pagbubukod para sa kanya. Tumahimik si Nicole, itinaas ang kanyang mga mata, at tiningnan ang balbas na lalaki sa harap niya. Siya ang nagchat at sumumpa sa telepono kasama si Clayton kahapon. Pinapanood din ni Sally si Nicole. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, humakbang pasulong, at pinalawak ang kanyang kamay. Miss Stanton, masayang makilala ka. Ngumiti si Nicole at lumakad upang makipagkamay sa kanya. Sally, hindi ko inaasahan na pupunta ka rito ng personal. Nag-usap tayo kagabi. Si Sally ay nag-urong sa kanyang mga balikat na walang magawa, mukhang isang walang magawa na maliit na matandang lalaki. Alam ko. Nahangko ang telepono at bumili ng isang tiket sa eroplano upang makarating ako rito upang makita kung sino ang magazine ng VJ. Ngunit isang karangalan na makilala ka, Miss Stanton. Sa iyong katayuan, handa kaming ibenta ang aming mga pagbabahagi sa iyo. Hindi mapigilan ni Nicole na ngumiti. Ang taong may sapat na gulang na ito ay may isang makinis na dila. Marahil ay napagkasunduan ni Sally ang mga pangkalahatang termino, kaya ang pag-ulog na ito ay upang mailigtas ang kanyang reputasyon. Salamat, inaasahan kong maaari tayong magtulungan ng maayos sa hinaharap. Itinaas ni Nicole ang kilay niya at nagsalita ng may ngiti. Tinitigan niya si Logan. Si Logan ay agad na lumingon at tinawag ang abogado ng Stanton Corporation na lumapit at iguhit ang kontrata ng mas mabilis hanggat maaari. Tumingin si Sally sa pinangyarihan at biglang hinaplos ang kanyang mga templo na walang magawa. Diyos ko! Parang imposible na hindi pirmahan ang kontrata, Ngunit may ilang mga bagay na kailangan kong sabihin ng una. Tumango si Nicole at tiningnan siya ng seryoso. Si Sally ay nagpatuloy, ang lalaking artista na inirerekomenda mo ay napakakadudadudang sa mga tuntunin ng pagkatao. Kahit na siya ay nasa aming magazine, hindi ito magbabago kahit ano, at ang aming magazine ay hindi gagawa ng anumang garantiya para sa kanya. Bukod dito, ang VJ ay isang fashion magazine at kasama ang mga editor. Hinawakan ni Sally ang kanyang kamay at gestured. Ito ay talagang maliit, at hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Gayunpaman, para kay Harvey, ito ay isang pambihirang pagbubukod. Kabaligtaran sa kanya, si Nicole ay nakaupo lang doon ng tahimik na nakadilat ang mga mata. Bagaman siya ay nakangiti ng marahan, malinaw na hindi siya nasiyahan sa kahilingang ito. Kung hindi para sa takip na pahina,
Ano ang punto ng kanyang paggawa ng labis? Ang lahat ay nag-aalala lamang tungkol sa modelo ng takip. Ang natitira ay ibang tao lamang. Si Logan at ang abogado ay nakaupo sa gilid, naghihintay para sa resulta ng kanilang talakayan. Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay medyo walang malasakit. Sally, naiintindihan ko ang mga kondisyon na iyong sinabi para sa kapakanan ng VJ Magazine, ngunit mangyaring naniniwala na hindi ka magkakamali sa pagpili ni Harvey. Wala sa mga chismis tungkol sa kanya ang totoo, at ang katotohanan ay malapit ng maipahayag. Ang kanyang komersyal na halaga ay namamalagi sa pagiging isang profesional na artista, hindi isang modelo ng fashion. Ang pinakamahalaga, Sally, alam ko rin ang kanyang katayuan, kung siya ay malakas na inilagay sa takip, maaaring ibalik ito. Tumingin si Sally sa pagkabigla. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang kapareha. Ngumiti si Nicole. Ang naunang tagapagsalita ng Stanton Corporation ay si Naomi. Dahil nagretiro siya mula sa bilog, hindi na niya inendorso ang anumang tatak. Kung kukunin natin siyang shoot ang takip kasama si Harvey, tiyak na magkakaroon ito ng magandang epekto. Natigilan si Sally at agad na hindi makapaniwala. Imposible iyon. Hindi tinatanggap ni Naomi ang anumang mga paanyaya sa pakikipanayam sa bilog. Hindi pa niya binaril ang isang takip ng magazine sa halos 10 taon. Paano siya sumasang-ayon dito? Kabanata 1175. Ang kanyang pagbabahagi ay ibinigay sa kanya. Sinabi ni Nicole, iwanan mo ito sa akin. Maaari sumang-ayon si Naomi. Ngumiti siya. Iyon ay kung sa palagay mo ay magagawa ang pamamaraang ito. Tumahimik si Sally. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi kailanman eased up. Akala niya nagbibiro si Nicole. Gayunpaman, hindi rin ito nagbibiro. Naisip ni Sally kahapon nang sinabi ni Nicole na nais niyang bumili ng VJ sa pamamagitan ng telepono. Sinabi rin ito ni Nicole ng madali, at ginawa niya ito ng mas mababa sa isang araw. Miss Stanton, hayaan mo lang akong kumpirmahin na ang Naomi na pinag-uusapan mo ay ang Naomi na nanalo ng Best Actress Award sa Hollywood sa loob ng 6 na taon at lumikha ng kanyang sariling tatak ng kagandahan, di ba? Hindi pa rin makapaniwala si Sally. Sa Liberty Entertainment Circle, si Naomi ay hindi kapani-pani walang hinahangad. Si Naomi ay isang natatanging kagandahan. Palagi siyang may sariling paraan ng paggawa nito. Matapos manalo ng 6 na magkakasunod na Best Actress Award sa Hollywood, ang kanyang katayuan sa bilog ay hindi makakamit. Ang ilang mga tao ay makakakuha ng tonelada ng pera ngunit hindi pa rin maaaring makita siya. Napaka-misteryoso din ni Naomi. Pupunta siya sa Hawaii para sa isang photoshoot isang araw at ang Alaska sa susunod. Walang nakakaalam sa kanyang eksaktong itineraryo. Gayunpaman, ang kanyang mga tagahanga ay hindi kapani-paniwala na panatiko tungkol sa kanya. Kung si Naomi ay maaaring dumating at shoot ang takip na ito. Ngumiti si Nicole. Mayroong ilang nakakahimok na puwersa mula sa kanyang mga salita at pag-uugali. Siyempre, alin sa ibang Naomi ang sasabihin ko? Tumango agad si Sally. Deal. Kung si Naomi ay maaaring makipagsosyo sa iyong tao, pagkatapos ay agad kong ayusin ang cover shoot. Ito ang magiging unang isyu ng panahon. Ngumiti si Nicole ng isang maliit na mas malalim, pagkatapos ay tumingin kay Logan sa gilid. Madaling naibigay ni Logan ang handa na kontrata. Pangulo, handa na. Kinuha ito ni Nicole at tiningnan ito. Wala siyang napansin na mali dito at ibinigay ito kay Sally. Tumango si Sally. Siya ay orihinal na isang abogado, kaya napakamaselan niya. Ang kahusayan at kabigatan ng Stanton Corporation ay tunay na kahanga-hanga. Si Sally ay hindi makakatulong ngunit tumingin kay Nicole ng ilang beses pa. Sa kanyang katapangan, mahirap para kay Sally na i-connecta ito sa mapagmataas na binibini sa telepono kagabi. Tiningnan ni Sally ang kontrata at walang nakitang mga problema dito, kaya nilagdaan niya ang kanyang pangalan, tinakpan ang panulat, inilagay ito sa kanyang bulsa, at ngumiti. Ang kanyang ngiti ay makabuluhan. Miss Stanton, maaari ko bang tanungin kung ikaw at si Clayton ay talagang nakikipag-date? Nagtataka lang ako na malaman ang dahilan para sa kanya na ilipat ang lahat ng kanyang pagbabahagi ng magazine ng VJ sa iyo. Si Nicole ay tumigas ng bahagya sa pagkabigla sa kanyang tingin. Kahit na si Logan ay hindi maiwasang mapalaki ang kanyang ulo at huminga.
Tanong ni Nicole, ano? Ang kanyang pagbabahagi. Tumanggaw si Sally at ngumiti. Oo, ang 2% na ito ay orihinal na pag-aari ni Clayton, at ang magazine ng VJ ay matagal nang may panuntunan na maliban kung ang isang shareholder ay kusang umatras, ang mga namamahagi ay hindi na maaaring matuno. Sa anumang kaso, maligayang pagdating sa VJ Magazine, Miss Stanton. Pagkasabi iyon, tumayo si Sally at pinalawak muli ang kanyang kamay sa kanya. Si Nicole ay nakaupo doon ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay isang maliit na dumbfounded. Si Logan ay nag-cough sa gilid upang paalalahanan siya, at agad na nasnap si Nicole sa kanyang pandama. Kalmado siyang tumayo at ngumiti. Salamat. Ito ay naging bahagi ni Nicole na kinuha ang bahagi ni Clayton. Ngumiti si Sally. Upang ipagdiwang, magkasama tayong maghapunan ngayong gabi. Samantala, masasabi mo sa akin kung nasaan na ngayon si Naomi. Naayos ang buhok ni Nicole. Ngumiti siya ng gaanong at tumingin kay Logan. Pumunta at ayusin ito. Dadalo ako kasama si Ginoong Sloan. Hindi ito tama kung ang Clayton ay hindi sumali sa kanila sa okasyong ito. Ang puso ni Nicole ay nasa kaguluhan. Hindi siya maaaring magpanggap na walang kamalayan sa biglaang balita na ito. Nagpadala siya ng mensahe kay Clayton, na agad na sumagot. Oo naman, malaya ako. Mukhang inihanda si Clayton sa isang mahabang panahon. Pagkatapos nito, ipinadala sa kanya ni Nicole ang lokasyon. Kabanata 1176. Sino ang namamahala? Nang sumugod sina Nicole at Sally, nakarating na si Clayton sa pribadong silid na nabok. Mas nasasabik si Sally kaysa makita ang kanyang mga kamag-anak nang makita niya si Clayton. Nang magkita sila, pumunta sila at niyakap sa isa't isa. Clayton, matagal na hindi tayo nagkita. Sinabi mo na babalik ka sa Liberty pagkatapos ng ilang buwan, ngunit hindi ka na bumalik. Ang pag-uugali ni Clayton ay pambihirang habang na nakatayo siya. Ngumiti siya habang nagsalita. Maligayang pagdating. Pagkasabi iyon, nagpunta si Clayton upang hawakan ang kamay ni Nicole. Si Sally ay hindi nagsasalita. Masaya ba talaga siya na nandito ako? Ngumiti si Nicole at pinigilan siya. Hinaplos ng hinlalaki ni Clayton ang likuran ng kanyang kamay. Ang maliit na aksyon na ito ay puno ng lapit at kalabuan. Ang kanyang puso ay nanginginig ng bahagya habang naramdaman niya na ito ay brush ng isang balahibo. Lumingon si Nicole upang tumingin sa kanya. Makinis ang gilid ng profile ni Clayton. Siya ay may malalim na tampok, at ang kanyang ngiti ay taos-puso at mainit-init. Ginawa niya siyang komportable. Pumasok muna si Sally sa pribadong silid. Pagkatapos ay hinayla ni Clayton si Nicole upang sila ay isang hakbang na mas mabagal. Biglang sumandal si Clayton at bumulong sa kanyang tainga. Naging maayos ba ito? Hindi niya sinamantala ang sitwasyon, di ba? Si Clayton ay patuloy na nag-aalala tungkol sa pag-unlad ni Nicole. Ang puso ni Nicole ay isang malambot na gulo. Paano ko makikilala ang napakagandang tao? Itinikom niya ang kanyang mga labi at pinigilan ang pagiging maasim sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanya. Hindi niya. Ngunit ang 2% ng mga namamahagi ay inilipat sa akin mula sa iyong mga kamay. Nagyelo si Clayton. Bumagsak ang mukha niya. Bakit niya sinabi sa iyo ang lahat? Tumingin si Nicole sa kanya na walang magawa. Kung kilala ko. Ngumiti si Clayton at tinapik ang kanyang balikat. Hindi na kailangang makaramdam ng pagpilit. Pareho lamang ito kung nasa ilalim ng iyong name o ang aking pangalan. Paano ito pareho? Gusto ko lang makahanap ng isang paraan upang dumaan sa likod ng pintuan. Ang ibinigay mo sa akin ay napakalaki lamang. Si Clayton ay tahimik sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang mainit na daliri ay nahulog sa likuran ng kanyang tainga habang marahang tinapik ang kanyang buhok. Hindi mo ba sinabi na nais mong tawagan ang mga pag-shot? Nagyelo si Nicole. Nagsabi ako kaya mayabang. Hoy, halika dito. Clayton, hindi tayo nakita ang bawat isa sa mahabang panahon. Hindi mo ba ako namimiss? Si Sally ay sinigawan sila ng masigasig. Ngumiti si Nicole at naglakad muna. Sinabi ni Clayton, mangyaring huwag ipahayag ang iyong pag-ibig sa akin sa harap ng aking kasintahan, baka magalit siya. Binigyan niya siya ng malalim na hitsura. Nag-joke si Nicole. Hindi siya magseselo sa isang matandang lalaki na kalahating siglo. Binigyan siya ni Sally ng isang hindi nasisiyahan na hitsura. Clayton,
Paano ka magiging ganito? Malinaw mong sinabi na ako ang iyong matalik na kaibigan. Hindi ko. Mahigpit na tinanggihan ito ni Clayton. Nang makita ito ni Nicole, hindi niya maiwasang ngumiti. Nakita niya na ang dalawang tao ay may talagang magandang relasyon. Sinabi ni Sully, una akong hindi nasisiyahan dahil sa artist na iyon, ngunit sinabi ni Miss Stanton na maaari siyang makasama kay Naomi, kaya sa palagay ko ang magazine na VJ ay ligtas pa rin. Ang mukha ni Clayton ay lumubog ng bahagya, ngunit dahil nasa paligid si Nicole, maaari lamang niyang sugpuin ito ng may malaking pagsisikap. Sully, ipinangako mo sa akin na hindi mo sasabihin sa iba ang tungkol sa bagay na ito, lalo na kay Nicole. Tumingin si Sully kay Nicole, at pagkatapos ay sa Clayton. Bakit? Malalaman niya ng maaga o huli. Hindi ka ba nakikipag-date? Hindi naintindihan ni Sully ang mabuting hangarin ni Clayton at walang pasalita na lumayo. Ayaw niyang tumingin kay Clayton. Ngumiti si Nicole at hinayla ang sulok ng shirt ni Clayton, pagkatapos ay maingat na sumandal. Alam ko na maaga o huli. Huwag kang mag-alala, kapag tapos na ako dito, ibabalik ko ito sa iyo. Hinawakan ni Clayton ang kanyang kamay at pinisil ito. Madilim at malalim ang kanyang mga mata. Dahil ibinigay ko ito sa iyo na ito. Kabanata 1177. Ang natandang babaeng iyon. Ang pagkain ay medyo maayos. Pagkatapos ng hapunan, pinauwi ni Nicole at Clayton si Sully sa hotel bago sila bumalik sa apartment ng magkasama. Ang opinyon ng publiko sa online ay naiwan upang pukawin para sa isang buong araw. Nang makita na ang bagong chismis ang nanguna, isang hindi nagpapakilalang tao ang biglang nag-post ng isang paglalantad ng isang chat sa pangkat. Ang mga tao sa chat ng pangkat ay nagbabahagi ng kanilang maliit na mga lihim ng industriya. Ang isang tao na tinawag na at Irradiated World ay walang ingat na nag-post ng isang malaking bilang ng mga larawan sa pangkat. Ang mga larawang ito ay walang alinlangan na nudes ng ilang mga artista. Sa mas malapit na pagtingin, ito ang ilan sa mga pinakasikat na artista, at lahat ng mga ito ay nakipagtulungan sa magazine ng Viola dati. Ano man ang kasarian, ang mga nudes na ito ay na-exposed. Sa mga larawang ito, ang mga ekspresyon ng mga artista ay hindi nakaka-relax tulad ng dati. Sa halip, tumingin sila ng napaka-kooperatiba at maayos na tulad ng kanilang pagtatrabaho. Agad na sumagot ang mga sumusunod na tao. OMG! Ang babaeng ito ay may napakagandang katawan. Hindi ka ba nakakakuha ng isang nosebleed kapag binaril mo ang mga ito? Ang taong ito ay hindi mahusay. Kailangan niyang mag-retouch. Ngunit ang mga larawang ito ay talagang bihirang. Kamangha-manghang. Nakakalungkot lamang na walang mga larawan ni Harvey. Narinig ko na mayroon siyang isang mahusay na katawan. Maraming mga mayayamang kababaihan ang nais na pahalagahan ito. At Irradiated World. Pagkatapos, sumagot si at Irradiated World sa chat ng pangkat. Tumanggi si Harvey na makipagtulungan sa shoot at hindi rin nais na hindi mahuli. Nakilala pa namin si Nicole sa panahon ng shoot. Si Miss Stanton ay may masamang pag-uugali. Agad niyang pinigilan si Harvey mula sa pagbaril. Ngunit alam mo kung paano ito magtatapos. Nasaktan nila ang aming magazine, kaya hindi namin sila papayagan kahit na ito ay Stanton Corporation. Isa lang si Harvey. Ang aming panuntunan ay hindi kami kukunan maliban kung sila ay hubad na hubad. Ano ang malaking pakikitungo tungkol doon? Galing. Kamangha-manghang. At Irradiated World, buntong hininga, ang matandang si Miss Ziegler ay nais na matulog kasama niya, ngunit sa kasamaang palad, medyo mapurol lang siya. Sa hinaharap, ibahagi natin ang lahat ng ating mabuting material. Panatilihin itong confidential. Huwag mag-alala. Sure bagay. Kahit na matapos ang hindi mabilang na reassurance na mapanatili itong confidential, may kumuha pa rin ng screenshot ng chat log at naipost ito online. Si at Irradiated World ay litratista ng Viola magazine na may napakataas na katayuan sa bilog. Karaniwan siyang hindi makikipagtulungan sa mga ordinaryong artista. Sa isang kisap mata, ang nakalantad na mga log ng chat na naipost malapit sa hating gabi ay naging numero 1 trending na paksa ng alas 5 ng umaga. Hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang ginugol ng Viola magazine, hindi nila maalis ang chat log na ito o kahit nabawasan ang hype. Ang lahat sa magazine ng Viola ay antsy at natatakot.
Ang mga netizens marahil ay hindi inaasahan na ang pagbabalik-tanaw ay darating ng mabilis at sa isang malupit na paraan. Bagaman ang mga larawan ng hindi mabilang na mga artista ay na-censor, ang natatanging mga tampok ng mukha ng mga artista na ito ay malinaw na nakikilala. Ang talakayan ay naging isang kolektibong krusada laban sa pagsasamantala ng magazine ng Viola ng mga artista. Ang mga naglalayong makita lamang ang saya na hindi sinasadyang nakakita na ang isang tao ay nag-aapi sa kanilang idolo, kaya paano lamang ito makakasama ng mga netizens. Ang mga reporter ay binomba ang punong himpilan ng magazine ng Viola na may mga tawag, ngunit walang nang ahas na sagutin sila. Wala ring nang ahas na magtrabaho. Iyon ay dahil sa hindi mabilang na mga tagahanga at mga mamamahayag ay na-jam sa pasukan ng opisina, naghihintay upang matugunan ang unethical na litratist pati na rin ang matandang babae na nais matulog kasama si Harvey Editor-in-Chief Viola Ziegler. Mayroon silang mga hilaw na itlog at handa na ang mga banner. Sa harap ng opisina, ang mga banner ay labis na masasabik na may mga sumpa at hinihiling para sa magazine na Viola na humingi ng tawad. Ito ay napakabuhay na buhay. Kabanata 1178. Siya ay isang tunay na tao. Ang mga tinig sa internet ay kumukulo. Ito ay kasangkot sa maraming mga artista ng sabay-sabay, kaya lahat ay mas matagal na naglaro ng walang buhay upang panoorin ang palabas at lumabas upang mag-isyo ng mga pahayag. Mayroong lahat ng mga uri ng mga titik ng abogado at paglilinaw ay naipost sa online. Halos lahat ng mga ito ay ginamit ang parehong format. Sila ay mula sa parehong firm ng batas. Ang mga saloobin ng mga artista ay hindi maliwanag. Pagkatapos ng lahat, walang paraan upang mabago ang sitwasyon. Kaya, masasabi lamang nila na hindi nila alam ang tungkol dito at pinanatili ang karapatang ituloy ang kaso. Ang Viola magazine ay tulad ng isang bastos na samahan na lubos na kasuklam-suklam. Paano mo ito gagawin sa aming mga idolo? Hindi ko inaasahan na talagang nagkamali si Harvey. Viola magazine, nasaan ka ngayon? Bakit hindi ka nasmug upang patayin ang kanyang karera? Ang matandang editor ng Hag-ang-in-Chief na si Viola Ziegler ay nais na matulog kasama si Harvey. Ha. Hinahangaan ko talaga si Harvey. Siya ay isang tunay na tao. Hindi niya ipaliwanag ang anumang bagay pagkatapos na siya ay nagkamali. Kanya ang pagpapaubaya ay talagang isang bagay. Si Harvey ay may magandang backer. Sa kabutihang palad, nandyan ang Diyos ang si Nicole. Kung hindi man, ano ang magagawa ni Harvey? Si Harvey ay maaaring tumayo sa kasuklam-suklam na itong abae. Naniniwala ako ngayon na hindi niya inaabuso ang kanyang asawa. Pagkatapos ng lahat, hindi man siya lumabas upang ipaliwanag ang isang maling bagay, kaya sa palagay ko ang kanyang domestic na kaso ng karahasan ay hindi nangyari. Bakit hindi ginawa ng ibang mga idolo si Harvey at tumanggi na mag-shoot ng hubad? Ang responsibilidad ba ng litratista lamang na ang mga nudes na ito ay nakalantad? Bakit walang nag-iisip tungkol sa kung bakit ang mga artista at susuko? Natulog ba ang mga artista sa matandang hag na iyon? Ito ay nakakatakot ang higit pa sa pag-iisip tungkol dito. Nagpapadala ako ng Diyosa na sina Nicole at Harvey. Sa una, ayaw ni Harvey na itakda si Nicole, at si Nicole ay hindi pinayagan silang ibuli si Harvey. Ganyan silang ka-confident. Ang sinumpa na magazine na ito. Ang mga bumaril sa kanilang takip ay talagang hindi mapakali. Ang lahat ng mga magazine ay tulad nito sa mga hindi sinasabing mga patakaran. Si Viola Ziegler, ang editor-in-chief ng Viola magazine, ay nasa kanyang sasakyan na hindi kalayuan sa opisina. Nakasuot siya ng salaming pang-araw habang nakatingin siya sa pintuan na napapaligiran ng mga tao. Sabik siyang tumawag ng isang kontak pagkatapos ng isa pa, ngunit walang sumagot. Karaniwan akong maraming kaibigan, ngunit ngayon, wala na akong maaaring mabilang. Gayunpaman, tinawag niya ang telepono ng litratiste galit na galit. Tingnan mo kung ano ang nagawa mo. Ang mga larawang iyon ay para sa amin upang mapanatili ang isang bagay sa mga artista na iyon, subalit ipinapadala mo lang sila tulad nito. Ang mga artista ay papatayin tayo. Lasing ang litratiste kagabi. Kapag umiinom ang litratista, ang isa sa kanyang mga kaibigan mula sa kanyang bayan, na siya rin ay bagong apprentice, ay nais na makita ang mga patakaran ng negosyo. At idinagdag ng litratista ang kanyang apprentice sa chat ng grupo at ipinadala ang mga larawang iyon.
Noong nakaraan, nagpadala ang litratista ng mga naturang larawan, ngunit walang sino mang nag-screenshot sa kanila. Ngayon, nahihilo ang litratista, at ang kanyang ulo ay masakit. Malapit nang sumabog ang kanyang telepono, at buong kamay niya ang gulo sa online. Siya ay napanik. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang huminto sa pag-chat ng paisa-isa, walang alinlangan na sinusubukan na mapupuksa ang kanilang koneksyon sa kanya. Boss, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mga paksa ng trending ay dapat nabawiin. Sa ganoong paraan, ang opinyon ng publiko ay maaaring unti-unting mamatay. Sinabi ni Viola Ziegler, kailangan mo pa bang sabihin sa akin ito? Ang una kong ginawa ay makipag-ugnay sa taong namamahala sa platform. Hindi nila pinapahalagahan at diretso sa akin ang isang tao ay nagpahintulot sa kanila na panatilihin ang trending na paksang ito para sa isang buong araw. Ang mukha ng litratista ay naputi. Isang buong araw. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na kahit anong uri ng PR na ginawa niya, ito hindi makakatulong sa isang bit. Nangangahulugan ito na kakainin siya ng mga taong iyon. Agad na pinatong ng litratista ang telepono at nagpunta upang makipag-ugnay sa kanyang kaibigan sa bayan na nakilala niya lang. Ang mas naisip niya tungkol dito, ang weirder na naramdaman nito. Ang bagay na ito ay dapat na may kinalaman sa inumin na iyon kagabi. Kabanata 1179. Huwag magtiwala sa kanya. Ang litratista ay patuloy na tumatawag sa kanyang kaibigan sa bayan sa AMD muli, ngunit walang sumagot. Bigla, sa wakas natanto ng litratista ang sitwasyon. Ito ay dapat na ang taong ito na gumawa nito. Ako ay masyadong walang ingat. Sinumpa ni Viola Ziegler at tiningnan ang telepono. Bigla niyang naalala ang isang bagay at agad na tinawag si Dominic Young. Tumingin si Dominic sa telepono at nag-atubiling sagutin ito. Naramdaman niya na si Nicole ay hindi nasisiyahan sa kanyang sarili, lalo na matapos niyang ilipat si Fabian upang punan ang papel pagkatapos na ihinto ni Nicole si Harvey mula sa pakikilahok sa shoot. Ayaw lang ni Dominic na isuko ang isang mahusay na mapagkukunan at pagkakataon. Ang ilan sa mga hindi sinasabing mga patakaran ng industriya na ginawa ng magkakasundo para sa kapwa-benepisyo ng magkabilang panig ay maaaring maging isang malaking pagkakataon. Ito ay masyadong pangkaraniwan, kaya hindi ito sineseryoso ni Dominic. Ito ay lamang nang makita ni Dominic ang online buzz na agad siyang napaliwanagan. Hindi na kailangang sabihin, alam niya na ito ay dapat nagawa ni Nicole, ngunit wala siyang sinabi sa kanya, kahit na isang bulong. Nagtanong si Dominic tungkol sa mga paggalaw ni Nicole na hindi mabilang na beses mula kay Logan, ngunit ang balita na nakuha niya ay walang kilusan. Gayunpaman, tahimik na ginawa ni Nicole ang isang malaking bagay na sapat na upang pukawin ang buong industriya ng libangan. Inilatag niya ang pinakapangit na bahagi ng bilog upang makita ng mga tao. Ang nasabing isang malupit na paglipat ay sumabog ng magdamag. Bakit? Iyon ay dahil hindi na siya pinagkakatiwalaan ni Nicole. Napagtanto ni Dominic ang problemang ito nang siya ay nakaupo mag-isa sa kanyang tanggapan sa katahimikan habang pinapanood niya ang online na talakayan. Hindi niya sinagot ang mga tawag ng sinuman. Si Dominic ay maaaring nasa posisyon na ito at gumawa ng maraming mga pagpapasya para kay Kai sa kanyang kapalit dahil hindi lamang siya may kakayahan, kontak, at mapagkukunan, mayroon din siyang magandang relasyon kay Kai. Iyon ay kung paano nakarating si Dominic kung nasaan siya ngayon. Gayunpaman, talagang nagpanik si Dominic ngayon. Si Kai ay tila walang kabuluhan at hindi tapat sa ibabaw, ngunit inilagay niya ang hindi kapani-pani walang kahalagahan sa kanyang pamilya, lalo na ang kanyang kapatid na babae. Ito ay simpleng hanggang sa pagsunod. Kung nais ni Nicole na sunugin si Dominic, mag-aalangan ba si Kai? Si Kai ay hindi. Sumandal si Dominic sa backrest ng upuan, ipinikit ang kanyang mga mata, at talagang pinagsisihan ang kanyang mga aksyon. Ang telepono ay walang tigil pa rin. Si Dominic ay walang pasensya na kinuha ito. Ang kanyang tono ay labis na malupit. Huwag mo akong tawagan. Hindi kita may save. Alam mo ba kung sino ang nasaktan mo? Nagmamalasakit ka pa bang gumawa ng paglipat kay Harvey? Baliw ka ba sa isang lalaki? Ang mga salita ni Dominic ay bastos dahil hindi man lang siya nag-abala upang mapanatili ang mababaw na kagandahang loob. May isang sandali ng katahimikan sa telepono. Pinigilan ng tumatawag ang kanyang galit at magalang na humingi ng tawad.
Mr. Young, wala akong ibang paraan. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Mangyaring tulungan akong sabihin sa platform na ibagsak ang trending topic. Kung ligtas kong makaya ang sagabal na ito, tiyak na hindi ako mag-aaklas na tulungan ka sa hinaharap kung mayroong anumang magagawa ko upang makatulong. Sinabi ni Dominic, dahil lamang sa iyo na hindi ko alam kung paano ipasa ang aking sagabal. Wala talaga akong magagawa. Mr. Young, nakalimutan mo ba na si Fabian ay nakarating din sa pakikipagtulungan sa amin? Ginamit ni Viola Ziegler si Fabian upang banta si Dominic. Nang lumabas si Harvey, sinabi ni Dominic ang lahat ng magagandang salita upang mapalitan si Fabian kay Harvey. Sa ngayon, mabilis na binago ni Dominic ang kanyang tindig. Fabian, maaari mong gawin ang nais mo. Abutin kong nais mo. Anyway, nais lamang ni Nicole na itaguyod si Harvey, kaya wala akong oras upang alagaan ang natitira. Si Dominic ay ibinaba ang tawag sa telepono pagkatapos. Halos hindi niya maiwasang mag-vent para sa kanyang sarili sa sandaling ito at nag-aalangan kung dapat niyang tawagan si Kai upang mailigtas ang kanyang buhay. Sa kotse, sinumpa ni Viola Ziegler si Dominic dahil sa pag-iwan sa kanya upang mag-vent para sa kanyang sarili. Ang mga tao sa pintuan ay tila kinikilala ang Viola car. Ang ilang mga tao kahit na dahan-daang nag-sneak upang kunan ng larawan ang kanyang kotse. Nagpanik si Viola. Mabilis niyang sinimulan ang kotse at humakbang sa gas pedal. Kabanata 1180. Pera at trabaho. Stanton Corporation. Si Nicole ay nasa mabuting kalagayan ng maaga sa umaga dahil alam niya na oras na upang lumiko ang tubig. Matapos ang pulong, nakita ni Logan si Nicole na gumugol ng oras at lihim na humanga sa pasensya ni Nicole. Kung siya ay sa kanya, siya ay tumalon pataas at pababa sa tuwa. Nang umakyat si Nicole sa opisina, umupo siya, tumingin sa kanyang telepono, at inutusan si Logan. Bumaba sa hagdan at dalhin ang isang tao. Sumagot si Logan, "Oo, Pangulo." Naupo si Nicole doon, dahan-daang pagiling ang mga beans ng kape habang binabasa niya ang mga artikulo sa isang magandang kalagayan. Ipinahayag ni Harvey ang kanyang pasasalamat sa kanya. Ito ay taos-puso at maikli, ngunit maliwanag na ito ay isinulat mula sa kanyang puso. Sagot ni Nicole, "Maligayang pagdating mo. Mayroon pa ring magandang palabas sa unahan." Kung ang mga koponan ng relasyon sa publiko ng mga pangunahing kumpanya ay walang magawa tungkol sa bagay ni Harvey, kung gayon ang paglipat ni Nicole ay talagang nasusunog na tulay. Hindi mahalaga kung paano sinubukan ng PR sa industriya ng libangan na magtatag ng isang persona at masakop ang mga iligal na aktibidad, hindi nila mapupuksa ang pag-iwas sa ilalim ng mga patakaran. Ang casting couch ay isang hindi sinasabing panuntunan na makatwiran at hindi kasangkot sa interes ng iba pang mga artista. Kung hindi man, ang kabisera sa likod ng iba pang mga artista ay hindi sisang-ayon dito. Gayunpaman, hindi nagmamalasakit si Nicole. Tama siya tungkol sa pagpili kay Harvey, na mas maaasahan kaysa sa iba. Kung hindi man, hindi ba maliwanag sa sarili na si Harvey ay hindi naghubad para sa shoot kapag ginawa ng iba? Ang ganitong isang mahusay na kalamangan ay dapat makilala sa buong bansa. Nang hindi lumabas si Harvey sa oras upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ang mga netizens ay may mas malalim na impresyon ni Harvey sa kanilang mga puso. Marami rin silang mabuting kalooban sa kanya. Ang mga ito ay mga tagahanga na hindi mabibili ng pera. Nag-scan si Nicole sa mga hindi pa nababasa na mensahe sa isang app. Nagpadala din si Fabian ng isa. "Pasensya na, Miss Stanton. Ibinigay ko ang kooperasyon sa magazine ng Viola." Hindi pa rin tumugon si Nicole. Kumatok si Logan sa pintuan. "Pangulo, nandito siya." Mangyaring pumasok. Ngumiti si Nicole, made ang kape, at dinala ito sa talahanayan ng silid pahingahan sa harap ng window ng sahig. Ang isang matangkad, manipis na binata ay lumakad na may magalang at maingat na pag-uugali. "Hello, Miss Stanton. Nice to meet you." Mukha siyang kinakabahan. Ngumiti si Nicole at umupo sa isang tabi. Mangyaring, umupo. Maingat na umupo ang binata. Itinulak ni Nicole ang kape sa harap niya. "Salamat sa pagtulong sa akin. Malugod ka. Si Ginoong Carter ay naging mabuti sa akin, kaya tiyak na makakatulong ako kung sasabihin niya. Bukod, kung hindi ito para sa kanya,
Hindi ko magagawang masira sa kanilang bilog ng madali, at ang mga tao ni Viola ay hindi ako nagtiwala sa akin ng napakabilis. Sa katunayan, ang lahat ay nagkataon at malinis, at wala akong ginawa. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Siya ay medyo katamtaman. Anyway, marami kang naitulong sa akin, upang magpasalamat sa iyo, mangyaring tanggapin ang token ng pagpapahalaga na ito. Ngumiti si Nicole, kumuha ng isang card, at inilagay ito sa mesa. Mayroong 5 milyong dolyar sa loob nito. Hindi ito masyadong marami at hindi masyadong maliit. Ang binata ay kumalas sa kanyang kamay sa isang gulat. Hindi ko ito makukuha. Mangyaring tanggapin ito. Ito ay isang maliit na token ng pagpapahalaga. Huwag mag-alala, nabura ko na ang iyong impormasyon sa pagrehistro sa online, kaya walang makakakita sa iyong tunay na pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang iyong kasalukuyang numero ng telepono ay hindi maaaring magamit anymore. Narinig ko na ikaw ay isang profesional na litratista. Kung handa ka, maaari kong inirerekomende na magtrabaho ka sa departamento ng litrato ng Wave Media. Hindi ko ito pipilitin kung ayaw mo. Ang binata ay nagyelo sandali at agad na tumugon sa pamamagitan ng pagtayo at yumuko sa pasasalamat. Payag ako, Miss Stanton. Ako talaga. Ngumiti si Nicole at sumulyap kay Logan. Humakbang si Logan, kinuha ang card, at pinalamanan ito sa bulsa ng binata. Tara na, dadalhin kita doon.